Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 23 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Duterte na I have accepted I could die in prison, Duterte said. Yan po ang sinabi niya na ina-accept daw niya na siya ay pwedeng mamatay sa priso o sa prisuhan o doon sa kulungan. Yun ang sinabi niya. Ako po ay lahat po ng sinasabi ng tao, napipilter ko po yan eh. Ginagamit ko po ang Word of God. Opo. Ngayon ay subukan natin po na i-filter nga ito eh. Itong sinabi niya. Opo. I have accepted I could die in prison, Duterte said. Yan po ano. Sa ngayon pala ay kasalukuyang yung kwan ngayon doon. Pre-trial doon eh. Pero wala pang magagandang balita. Ay ito, ginawa ko na ito kagabi. Wala pang balita patungkol doon. Kasi kung hindi ako magkabali, mga alas 12 lang ngayon doon eh, ng umaga. Opo, 23. Ay hindi pa masyadong maliwanag yung mga balita. Kaya ito na lang muna yung sinabi ni Duterte na I have accepted I could die in prison, yun ang sinabi niya, ay talakayin po natin. Ngayon ay aywan ko kung may maniniwala pa dyan o kasi lahat ng sinasabi po ni Duterte, kwan po paiba-iba po eh. Kaya mahirap na kung minsan lang pwede eh. Pero kung marami na, ay kung maniwala ka pa dyan, ay aywan ko lang ha, kung talagang magaling siyang umarte o magaling siyang magsalita, napapaniwala niya. Pero sa mga tao na nagsasaliksik o pinag-aaralan o may alam sa salita ng Panginoon, mahirap pong maniwala eh. Yan po ang tatalakayin ko dito. Ngayon ay ito, isinulat ko dito para hindi ko makalimutan. Ako ay hindi naniniwala dyan dun sa sinabi niya na I have accepted I could die in prison. Hindi po ako naniniwala dyan. Puro drama lang. Walang totoo, pampelikula, make believe lang yan. Dapat sana paminsan-minsan magpakatotoo sila. Ayan Pero talakayin na lang natin Talakayin na lang po natin. Basta yun ang pananaw ko diyan, Drama lang yan. Drama. O panlilinlang. Gusto niyan linlangin ang mga tao o aywan ko kung ano ang ibig niyang sabihin diyan. Pero nga ay hindi naman nakikita sa gawa. Opo. Yun ang sinabi niya, pero wala sa gawa. Wala po eh. Opo. At ito nga ang sinabi ko kanina, pag may nagsalita na ganyan, napipilter ko yan. Ginagamit ko ang salita ng Diyos o ang nangyari o ang mga pangyayari noon. Opo. Hindi po lulusot eh. Itataas ko lang po muna ha. John 18 verse 8. Ito po ay nung dadakpin na si Jesus Christ. Opo. Na alam natin na handa siyang mamatay. Opo.
Pero ano ang ginawa niya? Ano ang ginawa ni Jesus Christ noong dadakpin na siya? Opo, dito po ito nangyari sa Garden of Gethsemane. Nung si Judas ay pinagkalo no siya, ngayon, ay kasi hindi alam kung sino ang huhulihin eh. Hindi naman kasi si Jesus Christ kasi doon lang siya sa mga baryo at napakalayo po. Hindi siya doon sa Jerusalem. Napakalayo po niyan. Araw ang lalakarin bago makapunta dyan sa Jerusalem. At hindi naman siya kilala eh. Oh. Ang description nga sa kanya a man of sorrow, acquainted with grief. Yan po ang description, isang description kay Jesus Christ. A man of sorrow. Ibig sabihin, isolated siya o acquainted with grief. Hindi ba? O ayan nga, hindi siya kilala ng huhuli. Kasi ang huhuli ay taga Jerusalem po yan eh. Yang huhuli eh. Ngayon ay hindi siya kilala, ay tinanong niya kung bakit na andito sila o sinong huhulihin nila. Tinanong niya ay si Jesus Christ, sabi ng mga huhuli. Ay ang sabi niya dito sa John 18 verse 8, Jesus answered, I have told you, I am He. Sinasabi ko na sa inyo kanina pa na ako yun. Sinong huhulihin nyo? Si Jesus Christ. Ako yun. Sabi niya. Ngayon, dinagdagan pa niya. Therefore, if you seek me, let this go their way. Yung po ang sinabi niya. Hindi ba? Yung mga disipulo niya, ang sinabi niya dun sa huhuli, ay hayaan nyo silang lumakad o go their way. Ayan po sa ibang version po, ito, New International Version po ito, Jesus answered, I told you that I am He. If you are looking for me, ang sabi ni Jesus Christ, if you are looking for me, then let this man go. Mas malinaw ito, let this man go. Sino yun? Yung mga alipuris niya. O yung mga disipulo niya. Yung mga alalay niya. O yung mga tinuruan niya. Kung sino man yan. Pero most probably, mga disciple niya. At yan ang isang palatandaan na kung totoo na aakuin na ni Duterte ang lahat ng kasalanan, ay dapat yan ang sabihin niya. Huwag nyo nang kasuhan si Bongo, huwag nyo nang kasuhan si Bato de la Rosa. Ako na lang. Akuin na niya. Kaya nga hindi totoo po Hindi totoo na accepted niya na siya ay mamatay. Hindi totoo yan. Kasi ang dapat niyang gawin, ilibre niya muna yung mga pumatay. Ilibre niya muna. Katulad nung pumatay kay Kian de los Santos, ay nakabilanggo na po ngayon yun nahatulan na po Ay bakit hindi niya sinabi na ako na lang ang patayin nyo o ako na lang ang ikulong nyo. Ganun po Kaya hindi totoo po yan. Yung sinabi niya, accepted na niya na siya ay pwedeng mamatay sa kulungan. Wala sa gawa niya Nakakulong na nga yung mga pumatay ng mga pulis hindi ba? Bakit hindi niya akuin? Alam niya mali yun, kaya hindi niya aakuin. Kahit na sinabi niya noon, kahit na paulit-ulit niyang sinasabi, nasagot niya lahat, hindi ba? Walang makukulong. Ayan na nga, hindi ba? Ulitin ko hindi totoo yung sinasabi niya kasi kung totoo yan, dapat ang sabi niya, let Bongo go. Hindi ba? Or let Bato de la Rosa go. Hayaan nyo na sila. Hindi ba? Ay ito po ang ginawa ni Jesus Christ Nung hinuli siya, ako ito, sabi niya. Ay pero kanya ay hayaan nyo muna na
magsilakad itong mga kasamahan ko o pumunta na sila sa kanilang mga tahanan. Ganun po ang description each of you, sabi ni Jesus Christ, will go to its own home. Sabi niya nung gabi, yan din, nung naghahaponan sila, you will leave me alone, sabi niya, but I am not alone because the Father is with me, sabi niya. Pero ang una niyang sinabi ay each of you will go to its own home. Maghihiwa-hiwalay nga sila Kasi nga, I will strike the shepherd, hindi ba? I will strike the shepherd. Hahagupitin, hindi ba? Ay ako, dati hindi ko maintindihan yan Yung Diyos Ama pala, hahagupitin niya si Jesus Christ. I will strike the shepherd. And all of you, sabi niya, will be scattered each to its own home. Uuwi sa bahay o kaya magtatago Baka yung iba hindi na uuwi sa bahay. Magtatago na yun Ganun po Yun po ang nakahula. Pero, nakiusap si Jesus Christ na hayaan nyo na silang umuwi sa kanilang bahay. Ayan po ay may reason po yan May reason. At ito nga ipagpapatuloy lang natin Matthew 26 verse 53 hanggang 54. Nung hinuli siya ay mayroong itaki si Pedro at pinungusan niya ng ulo pinungusan niya ng tainga yung isang alalay ng satirdote. Yung katulong ng satirdote. Aywan ko kung parisyo yun o katulong. Basta katulong lang alalay ay siguro pinapunta ron para mag-usyoso. Ngayon, pinungusan ng tainga ni Pedro. Nasa kwento po yan, Ngayon ay binawalan ni ibinalik niya yung tainga, ibinalik niya at sinabihan niya si Pedro o yung mga kasamahan niya, are you not aware, dito po sa Matthew 26, verse 53 hanggang 54, are you not aware, sabi ni Jesus Christ are you not aware that I can call on my Father and He will at once put in my disposal more than 12 legions of angels. Ayan po. Hindi nyo ba alam, sabi niya? O hindi ba kayo aware na kung tatawagin ko ang aking ama at hihiling ako at ibibigay niya sa akin ang 12 legions ng angels. Dito ko po nakuha na kung ayaw ni Jesus Christ na ganun, pwede po yun Patayin niya lahat yung mga Roman soldier, pwede po yan. Kasi ay 12 legions po ang isang legion po ay halos umaabot po yan ng 5,000. Ay isang anghel lang ay baka pwedeng patayin ang 5,000 mga katao Isang anghel lang. Ayan, 12 legions of angels. Hindi ba? Okay, ipagpatuloy na lang But how would the scripture be fulfilled that say it must happen this way? Ayan po, nakasulat na po kasi na andun na sa hula yun na siya ay ipapako. The scripture must be fulfilled. Yun ang sinasabi niya dito. Hindi nyo ba alam, sabi niya, na kaya kong makiusap sa aking ama at bibigyan niya ako sa aking disposal, sabi niya, 12 legions of angels. Sabi niya, para labanan niyang mga kwan na yan, yung mga Romano na humuli sa kanya. Actually, hindi lahat Romano mga alalay po ng mga kwan
ng mga Parisiyo. Ayan po, hindi ba? Ay kung handa nang mamatay, ay ayan nga ang gagawin eh. Hindi ba? Hahayaan na niya ang buhay niya, nadakpin siya, na ikulong siya, na ay kumuha pa siya ng abogado na ang mahal. Si Duterte, ilan ang binabayad niya? Kay kaupman lang 150 million ba? Pesos isang buwan? Hindi ba? Oo nga, 150,000 pesos sa isang buwan. Ay ganyan ba ang handang mamatay? Ay kung ako yan, ay hindi na ako babayad yan. O ito na, ikulong nyo na ako. Hanggang mamatay, hindi ba? Sinasabi ko lang po ang contrast para maintindihan natin. Okay. Puntahan po natin itong John 17 verse 12. Ang nakasulat po dito ay babasahin ko lang po at ipapaliwanag ko na lang Kabisado ko po ito kasi nililitsyon ko po ito sa pulpito. Opo. While I was with them, sabi ni Jesus Christ, saan yun? Mga disipulo po yan. Yung sinasabihan niya na while I was with them, I protect and preserve them by your name. Sabi niya, the name you give me, not one of them has been lost, except the son of destruction, so that the scripture would be fulfilled. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. Ay napakaganda po nito eh. Una akong nag-lecture sa pulpito ay ito ang ito ang mabigat po ito. Kasi hindi nga nadidiscuss ito eh. Malawak po ito, malawak. While I was with them, sabi ni Jesus Christ, I protect and preserve them by your name. Sabi niya, pinotektahan ko sila para hindi sila mamatay o hindi. While I was with them, sabi niya. At totoo naman, kasi nga kung ako ang hinahanap nyo, sabi niya, ay let them men go, sabi niya. So that none of them will be lost, sabi niya. Para kahit na isa wala, except the son of perdition. Tinawag niya si Judas na the son of perdition, so that the scripture might be fulfilled. Nakatakda na po eh. Nakatakda na po si Judas na ganun eh. Walang magagawa talaga kung nakatakda. At yan nga ang sinasabi ko dito, kung nakatakda na si Duterte na ganyan, wala tayong magagawa dyan. May mga tao talaga na itinakda. At mababasa po natin yan sa Biblia, may tao na itinakda para masave. Pero iilan lang yan. Iilan lang yan. At ganun din naman, may tao naman na nakatakda para ganyan nga. Kasi kung walang Judas, ay hindi mapupulpil eh. Kaya dapat yan ang intindihin natin. Huwag tayong, alam nyo po, yung mga debate dyan nilalabanan ko yan eh. Nilalabanan ko yung mga debate eh. Kasi ang karamihang kiniklaim nila na sila ay itinakda. Ay sige nga kako, pag-usapan natin kung ikaw talaga ay itinakda na mag-save o ma-save ka o save ka. Bihira yan kako, bihira. Bihira yang ganyan, yang itinakda. Mayroong itinakda talaga. Both sides po yan, Pero bihira ang sabi ko. Dinidiritsa ko nga eh. Hindi ka nga kako nagbibigay ng abuloy sa church eh. Paano kang itinakda? Hindi ka kumakanta ng mahusay. Hindi ka pumapalakpak kako. Hindi ganyan kako ang itinakda. Ang itinakda, yung handang ibuwis ang kanyang buhay.
Yan po, diyan ako maniniwala. Pero kung ay hindi ka nga nagbibigay ka ako ng abuloy ng ng tithes and offering, masaktan siya kung masaktan siya, pero nagdi-discussion lang po kami. Ganon kami sa mga born again. Ganon. Ganon po kami, oo. Diretsahan, pero hindi, masasaktan, pero ay talagang ganon. Ipapaliwanag mo eh. Para makumbinsi sila. Kasi sa ngayon po, ang napapansin ko, yung mga born again, na bagamat maaring save na sila, maaring save sila, pero iba po yung itinakda. Kaya hindi pwedeng gagamitin yung ibang verse sa kanila o hindi applicable sa kanila. Opo. At doon nga nagkukontra-kontrahan po ang Biblia eh. Kasi may itinakda, mayroong hindi naman itinakda, pero whosoever believe. Marami po yung ganun. Whosoever believe will not perish but will have eternal life. Yung naniwala lang, pero hindi siya itinakda. Ganun po yan. I have protected them, sabi ni Jesus kanina, no? Or I have preserved them by your name, sabi nga, that you gave me, so that no one will be lost, sabi niya, para walang mawala, except the son of perdition. Ayan po eh, mayroon talagang the son of perdition, at yun po ang delikado na masamahan nyo. Pag itinakda siya doon sa ganon, ay kasi kukuha po ng kasamahan yan eh. Manggagaygay yan eh, para samahan siya, hindi ba? Ay the son of perdition eh. Ay ito ngayon, si Duterte, bakit ganyan-ganyan ang sinasabi niya? Paiba-iba. Handa raw siyang mamatay. Ay, drama lang yan. Hindi ba? Kasi nga, ito na yung sinabi ko, kung handa kang mamatay, protektahan mo yung mga alipuris mo. Yan ang una mong gagawin. Kung naniniwala ka na tama yung ginawa mo, ay pero nagtatago na eh. Si Bato de la Rosa, alam niya din na mali yung ginawa nila. Nagtatago eh. At ito naman si Duterte, ayaw naman humarap dyan sa yung preliminary investigation, hindi ba? Ayaw humarap eh. Adi alam din niya na hindi niya kayang harapin. Kasi nga, doon sa mga deklarasyon niya, yung mga sinabi niya sa media, baka i-replay yun, ay ipa-explain sa kanya na anong ibig mong sabihin dyan? Nasisipain niya ang ICC, hindi ba? Ay yun lang kumalas siya eh. Yung kumalas siya sa ICC, guilty na siya eh. Bakit siya kumalas? Na andun po sa isipan niya na yun ang paraan niya para hindi siya hulihin. Kasi nga, hindi na tayo member, ay nagkamali siya, hindi ba? Nagkamali siya eh. Kasi nga, ay nakasaad pala doon, kahit na hindi ka na member, ay pwede pa hulihin ka o panagutin ka. Nagkamali siya. He single-handedly, hindi ba? Kaya nga with impunity po eh. Kung umakto siya with impunity, walang batas-batas sa kanya eh. Siya ang batas at nakasulat po yan sa Biblia. Ang taong diktador, ang taong wicked, rebelde, hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Batas po ng Diyos lahat yan. Nag-umpisa po yan sa huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay. Lahat ng batas natin, dyan po nag-umpisa. Nire-revise lang yan. Para sumikat yung may akda, hindi ba? Ay, kuwan po ang tao eh. Pasikatiro eh. Hindi ba? Para sumikat siya, ito, gawin nating plunder yan. Ito 50 million, plunder yan. Di ba? Ganun lang yan eh. Para na-water down ngayon, yung salita ng Panginoon na huwag kang magnanakaw. Pero galing po yan sa batas ng Panginoon na nagrebuildi sila. Ayaw na nilang sundin eh. Kasi nga, ay yun po ang ginawa ni Satanas eh. Hindi ba? Kaya namana po ng tao yan, naipamana. At ngayon na nga, ayan na nga ang problema, hindi ba?
kung umakto sila, walang batas-batas sa akin, hindi ba? Ako ang batas. At kung haharang ka, ibibilanggo kita. Ganun kay dilema. Ayan po hindi ba? Oh, ay pati nga si Sunny Trillanes, hindi ba? Natatawa na lang ako Niribuka yung yung pardon kung tawagin natin ay pardon o bakit mariribuka nga yan? Napatay na yung nag-declare. Natatawa na lang ako Kasi nga ayaw niya ng batas Siya ang batas. Yan po at ngayon ito ngang sinasabi niya na nakahanda siyang mamatay sa kulungan. Arte lang po yan. Arte lang. Kasi hindi siya ma-qualify dito sa ginawa ni Jesus Christ Kung talagang handa ka nang mamatay, ay yung mga alipuris mo, akuin mo ng kasalanan din nila. Hindi ba? Huwag ka nang kukuha ng abogado. Ay si Jesus Christ, walang abogado, hindi ba? Wala Gabi pa nilitis, hindi ba? Bawal nga yun isang gabi lang, may desisyon na, hindi ba? Parang ganun sa nung inapurbahan nila yung parmali diyan sa Senado, isang gabi lang Umaga na, inapurbahan nila, pwede raw mangutang. Pwedeng uutang si Duterte, 9 billion ata. Ayan, dinesisyonan nila. Mga evil nga mga evil. Ngayon, pinaghati-hatian ata nila yun. Ganun po yan. Sa dilim ng gabi, na hindi nangyayari ay nilitis nila si Jesus Christ. Ganun din yung parmali, yung budget sa parmali. Pinag-usapan nila, approve ba yan o hindi? Umaga na dinesisyonan nila, ganun po kasama ang tao. Ganun. Hindi ba? Ibinaon tayo sa utang, hindi ba? Ayan po hindi ba? Ay, ang dami po niyan kung iisa-isahin ko lang pero hanggang dito na lang po kasi nga yung oras at dalay ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.